Tumigil ka nga riyan. Ako na ang papalit sa kanya. Iyon ang unang malinaw na linyang narinig ko bago pa ako tuluyang sumilip sa likod ng pwesto namin. Mga kakwento, kung umabot ka na sa puntong ang pinaghirapan mo ang unti-unting inaagaw sa iyo ng hindi man lang lantaran, mag-comment ka ng lalaban ako. At kung gusto mo ng mga kwentong masakit pero may hustisya, like, share at subscribe ka na rin. Dahil ang araw na iyon, sa gitna ng amoy ng isda, dahon ng saging at malamig na hangin ng madaling araw sa palengke, doon nagsimula ang dahan-dahan pero siguradong pagbagsak nila. Ako, si Madeth Lambao, 39 anyos, tindera ng gulay sa lumang bahagi ng palengke sa bayan ng Malolos, Bulacan. Hindi ako yung babaeng mapapalingon ng lahat kapag dumaan. Morena ako. Payat sa unang tingin pero sanay sa buhat, sanay sa puyat, sanay sa amoy ng lupa, repolyo at basang sako. Yung mga kamay ko, hindi mo na kailangan tanungin kung ilang beses nang nadulas sa yelo, nabasa sa ulan, o napaso sa timplang kape habang nag-aabang ng delivery ng 3:00 ng madaling araw. Kita yon sa gaspang pa lang. May asawa ko, si Romel. 11 taon na kaming kasal noon. Hindi perpekto pero akala ko matibay. Tahimik na lalaki, marunong magbuhat, marunong ngumiti sa suki, marunong magmukhang pagod kapag may problema sa kita. At dahil kapatid ko ang dalas tumutulong sa amin kapag dagsa ang tao, nasanay na rin ako sa presensya ni Celia, ang bunso naming magkapatid. Mas bata siya sa akin ng 4 na taon. Makinis, maputi, palabihis kahit pupunta lang sa palengke at sanay sa tingin ng mga tao na parabang lagi siyang kawawa kahit siya na ang nakasakit. Noong mga panahong iyon, ang routine ko simple lang. Gigising ako ng 1:30, magkakape ng mabilis, saka magtutulak ng kariton sa loading area bago bumukas ang palengke. Pero nung araw na iyon, mas napaaga ko. Hindi dahil may kutob ako, kundi dahil nagkamali ng text ang supplier namin ng pechay at sitaw. Akala ko 3:00 ang dating ng truck, kaya dumating ako nang halos wala pang tao sa eskinita sa gilid ng palengke. Madilim pa noon, pero yung uri ng dilim na may asul na liwanag mula sa nag-iisang fluorescent bulb sa poste. Basa ang semento. Amoy sabon ang bagong hugas na bahagi ng daanan, nahahalo sa malansang isdang galing sa katabing lane. May naririnig akong kaluskos ng kahon, pag-aspas ng trapal, at yung malayong boses ng mga pahinante. Paglapit ko sa pwesto namin, napansin kong bahagyang bukas ang likod na trapal. Huminto ako. May boses si Mongmel. Mababa. Mahinahon. Yung boses na ginagamit niya kapag may pinapakiusapan. Tapos narinig ko si Celia, at doon ko narinig ang linyang hindi ko makakalimutan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang papalit sa kanya. Hindi niya naman mapapansin agad. Hindi ako huminga. Para akong biglang naging parte ng basang pader sa gilid ng pwesto. May sumunod pang mahinang tawanan. Hindi ko agad nakita ang mukha nila. Boses lang muna. Pero sa boses pa lang, may init ng umakyat mula dibdib ko hanggang batok. Hindi yung init ng simpleng selos. Iba. Mas matalim. Mas mabigat. Parang may malamig na bakal na dahan-dahang ipinapasok sa pagitan ng tadya ko. Dahan-dahan akong sumilip. Nandoon si Romel, nakatayo malapit sa cash drawer namin. Si Celia, halos dikit sa kanya, may hawak na maliit na susi na kilalang-kilala ko dahil ako mismo ang nagpapaduplicate noon para may reserba sa bahay. Pero bakit nasa kamay niya? Hindi dapat. Ang duplicate key ng drawer nasa loob ng lata ng gatas sa ibabaw ng cabinet namin sa kusina. Maliban kung may kumuha. Kapag nasanay na ang mga suki, mas madali na. Bulmo ni Celia. Dahan-dahan lang, hindi ngayon, hindi pa. Sagot ni Romel. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit sa mga sandaling iyon. Yung makita kong halos dikit ang asawa ko at kapatid ko, o yung marinig kong hindi lang pala puso ko ang pinapakialaman nila, pati pwesto, pati kabuhayan, pati pangalan ko.
Gusto kong sugurin sila noon. Gusto kong hilahin si Celia sa buhok. Gusto kong isampal kay Romel ang buong laman ng kahon ng ampalaya. Gusto kong isigaw sa palengke ang kahihiyan nilang dalawa. Pero may kung anong pumigil sa akin. Siguro dahil isang beses ko nang naranasan ng sumablag ng walang hawak na katibayan. Noong mas bata pa kami, si Celia ang laging marunong umiyak sa tamang oras. Kapag nahuli siyang nagsinungaling, siya pa ang napag-aawayan. Ako ang nagiging samang ate. Ako ang laging, intindihin mo na lang, mas bata. Hanggang sa tumanda kami, dala pa rin niya yung ganong talento. Yung kaya niyang baligtarin ang istorya sa isang tingin lang. Kaya huminga ako ng mahaba. Masakit, nanginginig, pero pinili kong umatras. Napatapak ako sa pirasong yelo sa sahig. Kumalansing. Napalingon silang dalawa, pero mabilis akong nakatago sa gilid ng poste. May tao? Tanong ni Celia. Baka pusa lang, sagot ni Romel, pero may kaba na sa tinig niya. Tahimik akong umatras, saka umikot sa harap ng lane at ilang segundo pagkatapos, dumaan ako sa bungad ng pwesto na parang nayon lang ako dumating. Ang aga mo? Tanong ni Romel, pilit normal. Tinignan ko siya. Basa pa ang buhok niya sa pawis kahit malamig pa. Si Celia naman, nakayuko kunwari nag-aayos ng supot. Mas napaagang text ng supplier namin, andito na ba ang delivery? Wala pa, sagot ni Celia, masyadong mabilis. Tumanggi lang ako. Hindi sigaw, hindi konfrontasyon, pero sa loob ko, parang may kung anong tuluyang naputol. Habang inaayos ko ang talong sa pinakailalim ng basket para magmukhang sariwa ang nasa ibabaw, napansin kong bahagyang bukas ang drawer, at sa tabi nito may maliit na notepad na hindi akin. Mabilis kong iyong naitago sa ilalim ng kahon ko nang walang nakakapansin. Hindi ko pa binubuksan, hindi pa noon, pero sa mismong sandaling iyon, alam kong hindi na ito tungkol sa hinala lang. May ginagawa sila, at maliwanag sa akin na ang narinig ko sa likod ng pwesto ay hindi simula ng lihim nila. Simula lang iyon ng pagkakatuklas ko. At ng gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ng lalaking ayaw nang tumingin ng diretso sa akin, hindi ako nakatulog. Nakikinig lang ako sa maihong ugong ng electric fan, sa tahol ng aso sa labas, at sa bawat hibla ng katahimikang biglang naging kahina-hinala. Doon ko sinabi sa sarili ko ang una kong tahimik na desisyon. Hindi muna ako iiyak. Hindi muna ako sisigaw. Magtitipon muna ako. Dahil kung talagang may plano silang palitan ako, hindi nila alam na ako mismo ang naglatag ng bawat pader ng pwesto na gusto nilang angkinin. At kapag dumating ang oras, hindi ako basta mawawala. May mawawala. Pero hindi ako yun. Kinabukasan, hindi ako nagtanong. Iyon ang unang bagay na kailangang matutunan ng babaeng nasaktan pero ayaw magkamali ng galaw. Ang manahimik nang hindi nagpapahalata, nagising na ang isip mo. Kung tutuusin, mas madali sanang makipag-away. Isang sigaw lang sa gitna ng palengke, isang hagis ng timbangan, isang salitang, "Nahuli ko kayo." Tapos, magkakagulo, may makikialam, may maaawa, may manghuhusga. Pero, pagkatapos nun, ano? Kapag umiyak si Celia at nagmukhang biktima, kapag nagpanggap si Romel na wala lang at ako ang pinagmukhang baliw, wala akong hawak nun kundi narinig ko. At sa palengke, ang chismis, mabilis. Pero ang katotohanan, kung walang bakas, kaya ring tabunan. Kaya pinili kong maging maingat. Noong umagang iyon, mas pinanood ko sila kaysa kinausap. Si Romel, napansin kong madalas siyang mawala sa gilid ng lane tuwing 9:00 hanggang 10:00, yung oras na dumarating ng isang mini truck ng assorted produce mula Giginto. Dati, ako ang sumasalubong sa delivery at ako ang nagche-check ng bilang. Pero nitong mga nakaraang buwan, lagi niyang sinasabing, "Ako na, para makapahinga ka." Noon, akala ko malasakit. Ngayon, iba na ang tunog sa alaala. Si Celia naman, dumating ng nakalip tint at bagong plansya ang blouse kahit tumutulong lang naman daw. Bitbit niya ang maliit na shoulder bag na lagi niyang yakap.
Ilang beses kong nahuling pasulyap-sulyap sa drawer at sa ledger. Minsan pa, nang akala niyang abala ako sa pagtitimbang ng kalabasa, nakita kong may isimaksok siyang papel sa ilalim ng lumang kahon ng sibuyas. "Silya?" Tawag ko. Nagulat siya. "Bakit?" "Pakikuha nga nung eco bag sa likod." "Ah, oo." Hindi niya alam, sa simpleng paglingon niya, nakita ko kung saang eksaktong puwang niya isinuksok ang papel. Buong umaga, tuloy ang benta. "Ate, magkano ang sitaw?" "Pahingi po ng 2 kilo ng patatas." "Pautang muna, bukas bayad." Mga normal na tunog. Ngunit sa pagitan ng mga suki at tawaran, may mga maliliit na bagay na unti-unting sumisigaw sa isip ko. Una, ang presyo. May isang suki akong si Aling Nida, may karinderya sa kabilang kanto. Sanay siyang kumukuha ng maramihan sa amin. Noong araw na iyon, habang pinipili niyang pechay, bigla niyang sabi, "Ate Madeth, akala ko ba bukas na lang yung delivery ng mas murang repolyo? Sabi ng kapatid mo kahapon may hiwalay kayong dating para sa regular customers." Napatingin ako sa kanya. "Anong hiwalay na dating?" Yun daw pong hindi nadadaan sa harap. Sa likod na raw para mas madali." Gumiti ako, pero mabigat ang dibdib ko. "Ay, titingnan ko po, Aling Nida." Pagkaalis niya, hindi ko agad nilingon si Silya, pero pakilamdam ko, pati batok ko naramdaman ng biglang paninigas ng hangin sa pagitan namin. Ikalawa, ang bilang. Pagdating ng tanghali, nagbilang ako ng bayad sa drawer habang kunwari nag-aayos lang ng sukli. Hindi malaki ang kulang, pero may kakaibang pattern. Mga halagang hindi mo mapapansin kapag pagod ka. 30, 50, 8, 12. Maliit, pero paulit-ulit. Parang hindi ninanakaw ng minsanan, kundi tinitiklop ng paunti-unti para hindi umingay. Ikatlo, ang sulat kamay. Noong nagkaroon ako ng pagkakataon, kinuha ko mula sa ilalim ng kahon ng sibuyas ang papel na isinuksok ni Silya. Hindi ko iyon agad binuksan sa harap nila. Inilagay ko muna sa bulsa ng saya ko at hinintay kong makapagbanyo sa likod ng palengke. Doon, sa CR na amoy bleach at may tumutulong gripo, ko binasa. Simpleng listahan lang sa unang tingin. Talbos, 20 bundles, pechay, 20 crates, suki, Nida, Tesi, Loring, sa hapon kunin, huwag sa harap. Walang pirma, walang date, pero kilalang kilala ko ang sulat kamay ni Silya, lalo na yung paraan niyang pagsulat ng letrang G na halos pabilog. At higit sa lahat, kabisado ko ang mga pangalang nakalista roon. Mga regular naming suki. Bakit kailangang huwag sa harap? Habang nakatitig ako sa papel, may 2 boses na loob lang isip ko na nagsasagutan. Baka naman tumutulong lang sila. Pero bakit hindi nila sinasabi sa'yo? Baka alternative lang na paraan para mas mabilis. Kung ganun, bakit may duplicate kay Cecilia? Bakit may lihim na listahan? Bakit may ako na ang papalit sa kanya? Sumandal ako sa malamig na dinding ng CR at ipinikit ko ang mga mata ko. Diyan nagsisimula ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil. Hindi sa una mong pagkakahuli, kundi sa sunod-sunod na maliliit na patunay na nagtutulak sa iyong naaminin, hindi ka nag-iilusyon. Noong gabing yun sa bahay, lalo kong pinanood ang galaw nilang dalawa. Magkatapat lang ang plato sa hapag. Nagsandok ako ng munggo. Si Romel, halos hindi ako matingnan. Si Silya naman, dahil madalas namang dumadaan sa amin kahit walang dahilan, bigla na lang sumulpot ng may dalang tinapay. Naisip ko lang dumaan, baka hindi pa kayo kumakain. Talaga? Bakit ba? Wala. Tumitim siya ng sabaw. Si Romel tahimik lang, pero may isang bagay akong napansin. Nang nadislas ang kutsara ni Silya, mabilis siyang yumuko para pulutin iyon, at sa pagyuko niya, nasilayan ko ang maliit na susi sa loob ng bag niya. Parehong kulay, parehong gasgas, parehong keychain na binili ko dati sa Divisoria. Hindi na hinala iyon. Pagkatapos nilang kumain, ako ang kunwaring mauunang matulog. Pero hindi ako natulog. Nakahiga lang ako,
nakapikit habang pinapainggan ng mahinang yabag ni Romel sa sala. Narinig ko ang tunog ng drawer ng lumang aparado, tapos may kaluskos ng papel. Ilang minuto, may mahinang notification sound mula sa cellphone niya. Maya-maya, lumabas siya ng kwarto. Pagkalipas ng halos 10 minuto, bumangon ako at sinilip ang lamisita. Wala ang wallet niya at wala rin ang maliit na notebook na ginagamit ko noon para mag-order ng supplier. Kinabukasan, saka ko sinimula ng una kong tahimik na sagot. Pagdating sa pwesto, hindi ako dumiretso sa harap. Dumaan muna ako sa opisina ng Association Collector sa loob ng palengke at nagtanong kunwari tungkol sa resibo ng buwan ng pwesto fee. Kuya Lando, sabi ko sa taga-singil, pwede ko bang makita yung last 2 months record natin? Parang may hindi ako naitabi. Kumakamot siya sa ulo. Ikaw talaga, Ate Madeth? Kumpleto ka lagi ah? May inaayos lang ako sa notebook. Inilabas niya ang carbon copies ng bayad. At doon, kung nakita ang isa pang kakaibang detalye. Sa isang linggo ng nakaraang buwan, may 2 magkaibang entry para sa delivery handling fee na hindi ko naman pinapa-process ng hiwalay. Parehong may reference sa pwesto number namin, pero isa roon, iba ang contact person na nakasulat. Hindi pangalan ko. Hindi rin si Romel. C. Lambao. Hindi ko agad naramdaman ang hininga ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang papel. Pwede ko bang picturean yan? Tanong ko. Pwede naman. Gumiti ako. Kunwari kalmado. Pero sa loob ko, mas luminaw ang hugis ng ginagawa nila. Hindi lang pala simpleng relasyon sa patalikuran. May rehearsal na nagaganap. Unti-unti nilang inuukit sa paligid ng pwesto ko ang pangalan ng kapatid ko. Sa suki, sa delivery, sa access, sa galaw. Habang ako pa rin ang gumigising ng madaling araw. Ako pa rin ang humaharap sa init, sa utang, sa pagod, sa huli, sa pangungulit ng supplier. Ako ang nagbubuhat. Silang dalawa ang tila nag-aaral kung paano ako palitan. At sa unang pagkakataon mula nung narinig ko sila sa likod ng pwesto, hindi lang galit ang naramdaman ko. May lumitaw na malinaw na pasya. Kung tahimik nila itong binuo, tahimik ko rin itong babaklasin. Hindi sa sigaw, hindi sa drama, kundi sa bawat bakas na sila mismo ang nag-iiwan. May mga tao sa palengke na hindi mo kailangang tanungin ng diretsyo para may malaman ka. Kailangan mo lang marunong makinig sa paraan ng tingin nila, sa mga binibitiwan nilang kalahating salita, sa pagitan ng pag-abot ng bayong at pagkuha ng sukli. Doon madalas nagtatago ang katotohanan, hindi sa sigawan, kundi sa mga bulong na sanay ng umiwas sa gulo. 3 araw matapos kong marinig sina Romel at Celia sa likod ng pwesto, saka ako nagsimulang kumilos ng mas malinaw. Hindi agresibo, hindi pa dalos-dalos. Tahimik lang, parang wala pa ring alam. Nung umagang iyon, malamig pa ang hangin pero may lagkit na ng darating na init. Nagsisimula ng dumami ang tao sa lane. Yung katabing pwesto naming nagbebenta ng sili at luya, bukas na. Nandun si Aling Vanji, 52, payat, mapagmasid, at isa sa mga babaeng sa palengke tumanda. Kung may alam ang pader, mas maraming alam ang mga tulad niya. Ate Vanji, sabi ko abang bumibili ng yelo para sa talbos, pakitingin nga muna sandali ng harap, iihi lang ako. Ngumuso siya. Sige, pero parang hindi ka lang iihi ha? Napatingin ako kanya. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mapanghusga, yung ngiting may ibig sabihin. Pagbalik ko, siya ang unang nagsalita. Madeth, may gusto ka bang itanong? Humawak ako sa gilid ng lamesa. Bakit mo na itanong? Dahan-dahan siyang naglatag ng tali sa tumpok ng sili. Kasi kung ako sa'yo, mas maaga pa matagal ko nang napansin. Tumahimik ako. Minsan, hindi mo kailangang magkunwari sa taong matagal nang nakakakita sa'yo araw-araw. Anong napansin mo? Mahinahon kong tanong. Tumingin muna siya sa paligid bago nagsalita. Madalas dumarating kapatid mo kapag wala ka pa. Hindi naman araw-araw pero sapat para mapansin. Tapos yung asawa mo,
Minsan pinapalabas sa mga suki na si Celia ang mas may alam sa presyo. Akala ko may usapan kayo. Pero yung isang linggo, narinig ko siyang sinabihan si Aling Tessie na kahit sa akin na lang diretso sa susunod. Parang may humulag sa sikmura ko pababa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Suminghap siya. Ayokong makialam sa magkapatid at saka tumigil siya. Akala ko baka alam mo. Minsan kasi ang totoong naloloko, siya rin ang pinakahuling nakakaalam. Hindi ako agad nakasagot. Masakit marinig ang katotohanan, pero may ibang sakit kapag nanggaling iyon sa bibig ng taong hindi naman kailangang magsinungaling sa'yo. Pagkatapos noon, hindi na ako dumiretso sa CR. Dumaan ako sa maliit na karinderya sa dulo ng lane kung saan nagkakape ang mga pahinate at tagasingil. Nandun si Kuya Lando. Hawak ang basong may 3 kutsarang asukal kung mangtimpla. Kuya, may itatanong ako pero sana diretso. Aray, seryoso? Biro niya pero nung makita ang mukha ko, umayos siya ng upo. Ano yun? Inilabas ko ang litrato ng resibo na may pangalang C. Lambao. Sino nag-process nito? Sinipat niya ang phone ko. Ah, yung kapatid mo yata yun. Siya yung nakausap nung isang araw tungkol sa extra unloading. Kailan? Mga 2 linggo na. Bakit hindi ba siya authorized? Parang may humulag ng hangin sa paligid ko. Hindi. Ha? Sabi niya sa amin siya na raw hahawak sa ibang deliveries kapag busy ka. Napayoko ako sandali. Busy ka. Ang dali talagang palitan isang babae sa paningin ng tao kapag nasanay silang siya ang gumagawa ng mabibigat na trabaho. Kapag lagi kang nandoon, akala nila parte ka lang ng sistema. Kapag may ibang boses na pumalit, minsan hindi agad napapansin na may inaagaw na palangman niya. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging mas malinaw. May pinamimirmahan ba siya? Tanong ko. Wala naman. Verbal lang. Pero may ilang listahan na iniwan. Tumayo siya at pumasok sa maliit na cubicle sa tabi ng karinderya. Pagbalik niya, may 2 pirasong carbon paper siya. Ito hindi ko alam kung makakatulong. Tinanggap ko. Mga pangalan ng delivery item, stall number namin, at isang cellphone number sa dulo. Hindi ko kabisado ang number na iyon, pero may kutob akong may lalabas pa. Pagbalik ko sa pwesto, dinatnan kong si Celia ang nakikipag-usap kay Mang Pilo, isa sa mga supplier ng repolyo namin. Hindi niya agad ako napansin. Nakatagilid siya, nakangiti, parang may tagal ng pinag-uusapan. Lumapit ako. Magandang umaga, Mang Tilo. Bigla siyang umayos. Ay, Madeth, akala ko nasa likod ka. Wala, dito lang. Tinignan ko si Celia. May inaasikaso ba kapatid ko? Si Celia ang unang nagsalita. Wala, tinatanong ko lang kung makakadagdag tayo next week. Next week? Tayo? Maikli lang salitang iyon pero para sa akin parang harapang pag-aangkin. Tumanggo lang ako. Ako na ang kakausapin kay Mang Pilo. Nagkibit-abala siya. Sige. Pag-alis niya, bahagyang yumuko si Mang Pilo at bumulong. Pasensya na, ate. Akala ko kasama mo sa bagong pwesto. Parang may kung anong tumunog sa loob ng ulak ko. Anong bagong pwesto? Napakurap siya. Ay, wala bang sinabi? May nagtatanong kasi sa akin last week kung pwedeng mag-advance ng paninda para sa pwestong bubuksan daw sa kabilang lane, pareho kayong may hawak. Parang huminto ang lahat. Narinig ko ang tila malayong huni ng tricycle, ang pagbilang ng sukli sa katabi, ang hampas ng plastik sa hangin. Pangalan ko ba ang ginamit? Mahinahon kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Iyon pa lang alam ko na ang sagot. Basta sinabi, pamilya kayo, pareho lang. Ngumiti ako, o sinubukan. Salamat, Mang Pilo. Pag-alis niya, naupo ako sa maliit na bangking plastik sa likod ng pwesto. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong makita ng iba kung paano ko pinipilit panatilihin ang panginginig ng tuhod ko. May relasyon sila, may lihim silang transaksyon, at ngayon lumalabas na ginagamit nila ang pangalan ko, ang pwesto ko, at ang tiwala ng suppliers para maglatag ng sariling galaw. Pero hindi pa doon natapos ang araw. Bandang 12:00, dumating sa pwesto si Mila, kaibigan ko simula high school.
Hindi siya tindera sa palengke pero may maliit siyang online na bentahan ng frozen goods, kaya minsan dumadaan para mangusta. Siya ang isa sa mga dalang na pagsasabihan ko noon ng mga alalahanin ko kay Romel. Uy, mukha kang puyat, sabi ko. May iniisip lang. Ganun ba? Umupo siya sa gilid. Sakto nakita ko pala kapatid mo kanina sa tapat ng remittance center. Napatingin ako. Bakit? May kausap, hindi ko lang sure, basta parang may inaabot na sobre. Wala sana iyong kaibahan kung hindi dahil may bigla akong naalala. Nung isang buwan, may supplier kaming nagsabing may partial advance raw akong ipinadala para sa special order. Nagtaka pa ako noon dahil hindi naman ako nagpadala. Inisip ko baka accounting error lang. Pinalampas ko. Ngayon parang hindi na pwedeng tawaging error. Mila, may inikwento ba ako sa iyo noon ng tungkol sa schedule ko? Sa deliveries, sa cash flow? Ha? Meron siguro. Bakit? Wala. Isang simpleng sagot lang sana ang gusto kong marinig. Pero sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin, may malamig na bagay na gumapa sa batak ko. Biglang nagsalubong sa isip ko ang mga pangyayari. Mga biglang pagsulpot ni Silya sa tamang oras. Ang pag-aabang nila kapag wala ako. Ang alam nila kung kailan ako mahina. Kung kailan ako wala sa pwesto. Kung kailan ko ipinagkakatiwala kay Romel ang pagsasara. May isa pang taong malapit sa akin na maaaring nagsasalita ng hindi ko alam. Hindi ko pa siya hinusgahan ng tuluyan noon, pero doon ko unang naranasan ng pakiramdam na hindi lang dalawa ang nasa ikod ng unti-unting pagguho ng paligid ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang malinaw na bagay na tumango sa isip ko. Kailangan ko nang gumawa ng unang tahimik na sagot. Hindi confrontation, hindi pa, kundi paghihigpit ng hawak sa mga bagay na akin talaga. Kaya nung gabing iyon, habang naliligo si Romel at nasa sala si Silya na kunwari nakikipagkwentuhan sa nanay naming dumalaw, pumasok ako sa lumang kabinete kung saan ho inilalagay ang folder ng supplier contacts, permit photocopies, at lumang notebooks ng bentahan. Isa-isang dumilas sa daliri ko ang mga papel, at doon ko nakita ang kulang. Wala ang isang notebook ng utang listahan ko mula nakaraang quarter. Wala rin ang photocopy ng isang authorization sheet na ginagamit ko kapag may kinukuha akong helper sa deliveries. Hindi ako sumigaw. Hindi ako lumuha. Huminga lang ako ng dahan-dahan at nagsara ng kabinete. Dahil sa wakas, buo na ang unang anyo ng laban. Hindi sila basta nagtataksil. Naghahandang burahin ako sa sarili kong pinagpagulan. Pero ang hindi nila alam, sa bawat papel na nawawala, may bakas ding naiiwan. At ako, hindi na ako yung ate, asawa at babaeng laging inuunawa na lang ang lahat. Tahimik pa ako noon, pero nakapili na ako ng unang gagalawin. At kapag nasimulan ko na yun, hindi na nila maibabalik ang dating sigurado sila. May mga pagtataksil na mas madaling tanggapin kapag galing sa taong matagal mo ng pinaghihinalaan. Pero may ibang uri ng sakit, yung dumadating mula sa taong akala mo, kahit paano, nasa panig mo. Pagkatapos kong mapansing may nawawalang notebook at authorization sheet sa cabinet, lalo akong naging maingat. Hindi na ako basta naglalagay ng kahit anong papel sa bahay. Ang bagong listahan ng deliveries, nasa lumang pouch ko na lagi. Ang resibo, kinukuhanan ko na ng litrato bago itupi. At ang permit copies, inilipat ko sa maliit na envelope na dinala ko sa pwesto at hindi na iniuwi. Hindi ko pa sila kinakalaban noon ng harapan, pero nagsimula na akong magbawas ng puwang na pwede nilang gamitin. 2 araw matapos noon, bandang 10:00 ng umaga, dumating sa pwesto si Mila. May dala siyang kape at pandesal, gaya ng madalas niyang gawin kapag gusto niyang magmukhang normal ang pagdalaw. Pero sa pagkakataong iyon, ako mismo ang naunang nagsabi. Mila, may gusto akong itanong. Diretso. Napatingin siya sa akin. Ang seryoso mo naman. May naikwento ba ako sa iyo dati tungkol sa suppliers, sa schedule ko, sa plano ko sa pwesto? Sandali siyang natahimik. Yun lang, sapat na para may maramdaman akong mabigat na bagay sa dibdib ko. Madeth, sabihin mo na. Huminga siyang malalim. Nung una,
Akala ko wala lang. Nagtatanong si Celia kung anong oras ka dumarating, kung kailan ka wala sa pwesto, kung sino raw supplier ng murang repolyo kasi gusto ka raw niyang tulungan. Minsan si Romel din. Tapos ako, sumasagot ako. Akala ko para sa'yo rin. Hindi ako agad nakapagsalita. May ingay ng tricycle sa labas. May sumigaw ng presyo ng galunggong sa kabilang lane. Pero sa loob ng tenga ko, parang lumayo ang lahat. Hanggang kailan? Tanong ko. Mga 2 buwan siguro. Napayuko siya. Nung una, akala ko wala lang. Nitong mga huli, may pakiramdam na akong may mali. Kaya nung nakita ko si Celia sa remittance center, saka ako kinutuban. Bakit hindi mo sinabi agad? Natatakot ako. Nanlumo ang mukha niya. Ayokong ako ang maging dahilan ng away niyo. Hindi ako sumagot kaagad dahil totoo naman, hindi siya ang dahilan. Pero hindi rin siya inosente. Minsan ang pananahimik at padalos-dalos na pagtitiwala, pareho ring nagiging tulay ng panlalamang. Salamat sa totoo, sabi ko sa wakas. Pero may kapalit na ang mga hindi mo sinabi. Namula ang mata niya. Alam ko. Hindi ko siya pinagalitan. Hindi ko nakaihangan. Kita ko sa mukha niya na nauunawaan niya kung gaano kalaki ang naitulong niya sa 2 taong unti-unting nagbura sa akin sa sarili kong hanap buhay. Pagkaalis niya, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng midpoint ng laban ko. Akala ko nung una, sapat ng bantayan sina Romel at Celia, pero ngayon malinaw na, mas malawak na ang galaw nila kaysa sa inaakala ko. Hindi sila simpleng nagtatagpo sa likod ng pwesto. Matagal na pala silang nag-iipon ng impormasyon. Oras ko, suppliers ko, suki ko, maging ang mga kilos ko, galing sa mga taong pinagkakatiwalaan ko rin. At doon ko unang inisip ang tanong na pinakamasakit sa lahat. Kung matagal na nila itong ginagawa, gaano karami na ang nawala sa akin nang hindi ko namamalayan? Kinagabihan, hindi ako umuwi agad. Dumiretso ako sa maliit na tindahan ng Xerox at printing malapit sa munisipyo. Doon ko pinaprint ang mga litrato ng resibo, carbon copy ng delivery handling fee, at listahang nakuha ko sa ilalim ng kahon ng sibuyas. Hindi ko iyon pinasa sa kahit sino. Gusto ko lang ng sariling set na hindi madaling mabura sa cellphone. Pag-uwi ko, nauna na si Romel. Nasa lamesa siya, kunwaring nagkukumpuni ng sirang stapler. Late ka. May dinaanan lang. Saan? Bakit? Kailangan ko bang mag-report kada galaw ko? Napatingin siya sa akin. Sandaling katahimikan. Hindi naman sa ganun. Magandang tandaan mo, sabi ko, mahinaw pero diretsyo, na hindi ako tanga. Wala na akong idinugtong, pero nakita ko parang may kung anong gumalaw sa mukha niya. Hindi pa takot, pero hindi na rin kumpante. At ng gabing iyon, habang nakahiga kaming magkatabi pero malayo ang pagitan, alam kong nagsisimula na ring mga pa ng mga kalaban ko. Nararamdaman nilang may nagbago sa akin. Hindi pa nila alam kung ano, pero hindi na ako yung dating simpleng umaasa sa paliwanag. Sa unang pagkakataon, hindi na lang ako ang nagmamasid. Nagsisimula na rin silang kabahan. At yun, ang unang maliit na panalo ko. Pero hindi pa yun tagumpay. Dahil kinaumagahan, mas malalim na sugat ang sasalubungin ko. Bandang 11:00, tinawag ako ni Kuya Lando sa opisina ng association. Pagpasok ko, may hawak siyang isa pang papel. Ate Madeth, baka gusto mong makita to bago pa kumalat. Inabot niya sa akin ng photocopy ng isang request form para sa temporary loading access sa kabilang lane ng palengke. Nakasulat ang style reference number namin, ang contact person, Celia Lambao, at sa ilalim may pirma na kahawig sa pirma ko. Hindi eksakto, pero sapat para malinglang ang hindi sanay tumingin. Hindi ako agad nakahanga. Kailan ito pinasa? Tanong ko. Nung 1 linggo, hindi ko lang napansin agad kasi hindi naman ako ang unang tumanggap. Tinignan ko muli ang pirma. Hindi perpekto, pero halatang ginaya. At doon, tuluyang luminaw ang ikalawang sakit.
Hindi na ito usapin ng relasyon, hindi na ito agawan ng pwesto. Ginagamit na nila ang pangalan ko, ginagaya na nila ang kamay ko. May naningit na puot sa loob ko, pero kasabay noon, may kakaibang lamig na umupo sa isip ko. Dahil kapag umabot na sa pamemeke ng pirma at unauthorized use ng records, hindi na ito simpleng away pamilya. May proseso ng pwedeng gumalaw. At ako, sa wakas, may direksyon na ako. Hindi pa rin ako sumigaw, hindi pa rin ako nag-eskandalo, pero habang hawak ko ang photocopy ng papel na iyon, alam kong tapos na ang panahong iniisip kong baka maaayos pa ito sa usapan. May mga taong kapag una kang sinaktan, may natitira ka pang awa. Pero kapag pangalan mo na ang ginamit para ibaon ka, hindi na awa ang kailanan, kundi malinaw na hakbang. At sa puntong iyon, nagsimula akong magdesisyon hindi nilang asawa, hindi nilang kapatid, kundi nilang taong kailangang ipagtanggol ang sarili niyang pinaghirapan. Tumanggo siya. Sa palengke, hindi mo kailangang ikwento lahat para seryosohin ka. Lalo na kapag ang nagsasalita ay iyong taong kilala nilang matagal nang nagpapakain sa sarili niyang pawis. Sumunod, pinuntahan ko ang asosasyon. Hindi ako nagreklamo agad. Humingi muna ako ng kopya ng records para sa permit renewal, contact authorization, at delivery access. Doon ko napatunayang isang mahalagang bagay ang pabor sa akin. Ang pwesto, ang yearly permit signature, at ang primary supplier accreditation. Lahat nasa pangalan ko. Si Romel ang tumutulong, si Celia ang sumisingit, pero ako ang legal at operational contact. Iyon ang unang tunay na sandatang nahawakan ko. Sa totoo lang, gusto kong sugurin agad si Celia noon. Gusto kong isampal sa kanya ang photocopy ng request form. Gusto kong tanungin ng harapan si Romel kung hanggang saan ang kaya niyang itulak ang kasinungalingan niya. Gusto kong makita kung paano sila manginginig kapag nalaman nilang alam ko na ang lahat. Pero kung natutunan ko man ang pinakaimportanteng aral sa palengke, ito iyon. Hindi lahat ng laban panalo ang pinakamalakas ang boses. Minsan, ang totoong panalo, nasa marunong pumili kung anong turnilyo ang unang luluwagan para kusang bumigay ang buong struktura. Kaya sa halip na kumprontahin sila, nagsimula akong putulin ng mga ugat na inaasahan nilang hindi ko mapapansin. Unang akbang, suppliers. Kinabukasan, bago pa dumating sina Romel at Celia sa pwesto, pinuntahan ko si Mang Pilo at 2 pang major suppliers namin. Hindi ako humingi ng simpatya, hindi ako nagdrama. Diretso akong nagsalita. Mang Pilo, mula ngayon ako lang ang pwedeng mag-confirm ng special orders at advance reservation. Kapag hindi galing sa akin mismo o sa number ko, wag nung i-process. Napakamot siya sa noo. May problema ba ate? Meron at ayoko nang lumaki. Paglabas ko sa opisina, hindi ako nang umingiti. Pero para akong unang beses na nakahinga ng maluwag mula nang marinig ko ang usapan nila sa likod ng pwesto. Hindi ibig sabihin nun panalo na ako. Ibig sabihin lang, hindi pala ako ganun kadaling palitan gaya ng akala nila. Ikatlong hakbang, records. Noong gabi ngayon, hindi ko na iniwan ang cash count kay Romel. Pagkasara ng pwesto, ako mismo ang nagbilang sa harap niya. Ako na sana, sabi niya. Hindi na kailangan. Sagot ko. Mukha ka namang pagod. Mas pagod ako kapag hindi kumpleto ang bilang. Tumigil siya. Hindi niya alam kung paano sasagot ng hindi halatang tinamaan. Mula noon, ako na rin ang nagtatabi ng ledger. Ang duplicate key ng drawer, pinalitan ko nang hindi niya alam. Yung dating susi sa lata ng gatas, inalis ko. Pinalitan ko rin ang maliit na kandado sa stock area sa likod ng stall. Murang kandado lang iyon galing hardware, pero sapat na para maramdaman nilang may pader ng itinatayo sa paligid nila. At syempre, napansin nila. Sa ikatlong araw ng pagbabago, dumating si Celia sa pwesto ng mas maaga kaysa dati. Ate, bakit ayaw bumukas nitong susi ko? Tanong niya, kunwari inosente. Hindi ako tumingin sa kanya agad. Tinutupi ko noon ang bagong delivery receipt. Pinalitan ko. Bakit? Bakit hindi? Anong ibig mong sabihin? Doon ko siya tiningnan, diretso, walang taas ng boses. Ibig kong sabihin, pwesto ko to. Namutla siya ng bahagya, pero mabilis din siyang bumawi. Parang galit kayata. Hindi pa. Iyon lang. Pero sapat na para manahimik siya buong umaga. Bandang tanghali, dumating si Romel. Hindi niya alam na nakausap ko na ang suppliers. Hindi niya alam na nakuha ko na ang copies ng records. Hindi niya alam na may bago na akong ledger at may litrato na akong hawak. Pero ramdam niyang may humihigpit. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya habang nag-aayos kami ng sitaw. Anong ibig mong sabihin? Parang may tinatago kang galit. Napangiti ako ng bahagya. Nakakaramdam ka pala nun?
Hindi siya nakasagot. Doon ko na-realize na ang tunay na tahimik na pagpuputol ay hindi lang sa access o sa records. Pati sa loob ng bahay, sa pagitan namin dalawa, may pisina akong dahan-dahang pinuputol. Hindi na ako nagtatanong kung kumain na siya. Hindi ko na siya hinihintay sa hapunan. Hindi ko na sinasabi sa kanya ang eksaktong cash flow, kulang na stocks, o planong orders. Lahat ng dating kusa kong ibinibigay, isa-isa kong binawi. At kapag ang isang tao ay nasanay sa access mo, ang pinakaunang parusa sa kanya ay hindi sigaw, kundi ang katahimikang bigla mong ipinagkayit. Sa dulo ng linggo ngayon, nagsimula na ang unang maliit na epekto. May supplier na tumawag sa akin para i-verify ang order na ipinadaan di unaw ni Celia. Tinanggian ko. May suki na nagsabing may nag-o-offer sa kanilang mas murang hiwalay na kuha, pero hindi natuloy dahil walang confirmation. May pahinanting nagtanong kung bakit hindi na raw siya makapagbaba sa likod gamit ang dating authorization. Iisa lang ang sagot ko sa lahat. Sa akin lang dadaan. At sa bawat pagsagot ko ngayon, pakiramdam ko unti-unti kong binabawi ang sarili kong lugar. Hindi pa bumabagsak sina Romel at Celia noon, pero nagsisimula nang mawalan ng direksyon ang mga galaw nila. At sa mga taong sanay gumalaw sa likod, ang pinakamabilis makapaggulo sa kanila ay kapag bigla mong pinailawan ng daan. Hindi na tagal, napansin din nila na may mga order na hindi na tumutuloy. Yung mga suking unti-unti nilang nililihis, bumabalik sa akin para magtanong. Yung mga supplier na sanay nilang kausapin, biglang sa akin na dumidiretso para magpa-confirm. Yung loading access sa kabilang lane na inaasahan nilang magagamit, natigil. At gaya ng inaasahan ko, nang mapansin nilang humihina ang hawak nila, hindi sila umatras, nauna silang umatake. Isang Sabado ng umaga, dagsa ang tao sa palengke. Mahaba ang pila sa pwesto ko. May mga bumibili para sa karinderiya, may pang-ulam sa weekend, may naka-tricycle pa na diretso sa amin dahil may promo raw kami noong nakaraan. Doon, sa harap ng mga suki, biglang nagsalita si Celia. "Ate, bakit mo ba ako pinag-iinitan? Tumulong lang naman ako rito." Napatigil ang kamay ko sa pagtimbang. Hindi ako nagulat. Matagal ko nang hinihintay kung kailan sila susubok bumaliktad. "Ako ba may sabi nun?" Tanong ko, kalmado. "Ipinalitan mo ang kandado. Tinanggalan mo ako ng access. Parang ipinapahiya mo ako." May ilang suki na napatingin. Sakto naman dumating si Romel at imbes na patahimikin ng kapatid ko, siya pa ang sumingit. "Madeth, pwede namang pag-usapan sa bahay, wag dito." Yung linyang iyon, kilalang kilala ko. Iyon ang linya ng taong gustong magmukhang mahinahon sa harap ng tao para ang isa ang magmukhang magulo. Pero handa na ako. "Inyo ba itong pwesto?" Tanong ko nang hindi nagtataas ng boses. Natahimik sila pareho. "Sumagot kayo, inyo ba?" "Hindi naman sa ganon," simula ni Romel. "May pahintulot ba kayong gumamit ng pangalan ko sa loading request?" Biglang namutla si Celia. Narinig ko ang marahang singhap ni Aling Vanji sa katabing pwesto. Hindi pa man ako nagsasalita ng todo, ramdam ko nang may pumuputok ng bitak sa anyo nilang dalawa. "Ano bang loading request?" pilit ni Romel. Tinignan ko siya. "Iyong may pirma ko na hindi ako ang gumawa." Tahimik. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-eskandalo. Pero sa katahimikang iyon, sila mismo ang nawalan ng tiempo. At doon sila nagkamali. Si Celia, sa sobrang taranta, siya pa ang nagsabi ng linyang hindi ko malilimutan. Di ba para rin naman sa negosyo mo iyon?" Negosyo mo. Hindi natin. Hindi tulong. At higit sa lahat, umamin siya na alam niya ang request form. Nakita kong may dalawang suki na nagkatinginan. Si Kuya Lando na noon ay may hawak na resibo sa gilid, bahagyang napailing. Wala akong kailangang idugtong agad. Minsan, ang taong nagsisinungaling, sapat nang pabayaan mong magdagdagan niya ang sarili niyang hukay. "Totoo pala?" Tanong ko, diretso. Hindi siya nakasagot. Si Romel, saka lang nagsalita. "Madeth, pakinggan mo muna kami." "Pinakinggan ko na kayo. Noong araw na narinig ko kayo sa likod ng pwesto." At sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Romel.
Doon nagtapos ang umagang iyon na walang sigawan pero mas mabigat kaysa eskandalo. Hindi pa iyon ang dulo, pero doon nagumpisa ang totoong pagyanig. Dahil sa hapon ding iyon, nagsimula nang bumalik sa akin ang iba't ibang piraso ng kwento. May supplier na nagsabing kinausap para sa hiwalay na pwesto, may suking sinabihan na si Celia na raw ang hahawak, at may lumutang pang remittance confirmation na ginamit ang pangalan ko nang walang pahintulot. Hindi pa sila bagsak, pero sa sarili nilang palusot, sila na mismo ang nag-umpisa ng pagbagsak. At ako, habang nakatingin sa masikip na lane ng palengke na minsang naging mundo ko at muntik na akong mawalan, alam kong tapos na ang yugto ng hinala. Sa susunod kong galaw, hindi na ito pagtatanggol. Pagbawi na ito. Pagkatapos ng umagang iyon sa palengke, wala nang bumalik sa dati. Hindi ko kailangang magkalat ng kwento. Hindi ko kailangang libutin ng bawat lane para ipahiya sina Romel at Celia. Sila na mismo ang nagbukas ng bitak sa sarili nilang larawan. At sa lugar na tulad ng palengke, kapag may isang bagay na hindi tugma sa kilos mo, hindi man agad magsalita ang mga tao, marunong silang umatras. Iyon ang unang domino. Kinabukasan, tinawagan ako ni Mang Pilo bago mag-alas 5 ng umaga. Ate Madeth, pasensya ka na ha. May tumamog kagadi gamit ang luma mong style ng pag-order. Si Celia yata. Pero hindi ko ginalaw. Ikaw pa rin ang hinihintay ko. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone habang nakatayo sa kusina. Salamat Mang Pilo. Sa akin lang po lahat dadaan. Pagdating ko sa palengke, may dalawa pang supplier ang nagsabi ng halos pareho. May nagtatangkang magpa-deliver gamit ang stall number namin pero hindi malinaw ang bayad. May humihingi ng advance release ng paninda pero wala namang tamang authorization. At dahil nasabihan ko na sila nung una pa lang, wala nang pumayag. Isa-isang nagsara ang mga pinto. Bandang alas 9, dumating si Celia sa pwesto na halatang iritado. Wala nang dati niyang kumpiyansa. Hindi na rin siya makalapit sa drawer. Hindi na siya makalakad papuntang stock area na parang kanya ang kalahati ng mundo ko. Ate, bakit hindi dumating yung repolyo? Tanong niya. Hindi ako tumingin agad. Tinutupad ko noon ang isang order para sa karenderya ni Aling Nida. Alin doon? Yung sa likod. Yung hindi dapat para sa harap, mahinang kong sagot. Natahimik siya. Wala nang sumunod, pero sa katahimikang iyon, alam niyang wala na siyang lugar para magpanggap. Si Romel naman, nagsimula nang mawala sa tiempo. Dati galing siyang kumilos sa pagitan ng harap at likod ng pwesto. Marunong siyang ngumiti sa suki, makiusap sa supplier, at magmukhang simpleng asawang tumutulong lang. Pero ngayon, kada gagalaw siya may bigat na. Kumbaga sa timbangan, hindi na pantay ang tapak niya. At noon ko ring nakita ang pangalawang domino. May ilang suki kaming matagal ng regular ang unti-unting lumapit sa akin para magtanong, Ate, ikaw pa rin ba talaga ang hahawak ng pwesto? Ate Madeth, sa'yo pa rin ba kami dadaan? Ate, may nagsabi kasi na lilipat na raw kayo ng lane. Dati siguro masasaktan ako sa paulit-ulit na tanong na ganun, pero noong mga panahong iyon, naging malinaw na sa akin kung gaano nakalayo ang naitulong ni Romel at Celia sa pagkalito ng mga tao. Kaya bawat tanong, sinasagot ko ng tahimik at diretsyo. Sa akin pa rin, walang lilipat at walang babaguhin nang hindi ako nagsasabi. Sa simpleng paglilinaw na iyon, unti-unting bumalik sa akin ang tiwala ng mga suki. Hindi dahil nagsumbong ako, kundi dahil nakita nilang ako pa rin ang nandoroon. Ako pa rin ang humaharap sa kanila ng walang paligoy-ligoy. Sa hapon ding iyon, tinawag ako ni Kuya Lando sa opisina ng association. May gusto lang akong ipaalam sa'yo, sabi niya. May nagtanong kanina kung pwedeng i-update ang listed contact person sa records ng pwesto mo. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino. Pinayagan mo? Imalig siya. Hindi. Sabi ko primary holder ka.
Kailangan nandyan ka mismo at may valid request. At saka, tumigil siya. Nagiging delikado na ito, Ate Madeth, lalo na kung may pirma ka ng ginagaya. Tumango ako. Doon ko unang naramdaman na ang laban ko hindi na lang basta pagsagip sa kabuhayan. Pagsasaayos na rin ito ng pangalan ko bago tuluyan akong magmukhang kasabwat sa sarili kong panluloko. At habang abala ko sa pagbawi ng bawat butil ng kontrol, napansin ko ang tahimik na paghina ng dalawa. Mas konti ang tawag sa phone ni Celia. Mas mahaba ang katahimikan ni Romel sa bahay. Mas maaga silang napapaatras tuwing may usapang tungkol sa records, delivery, permit at bayad. Hindi pa wasak ang plano nila, pero nawawala na ang pundasyon na inaapakan nila. At para sa mga taong sanay dumiskarte sa dilim, iyon na ang simula ng tunay na pagbagsak. May mga taong kapag pakiramdam nilang nauubusan na sila ng daan, lalo silang nagiging padalus-dalos. Iyon ang nangyari kina Romel at Celia. Sa halip na umatras at tumahimik, pinilit nilang magtayo ng sarili nilang galaw sa kabilang lane ng palengke. Hindi pa man legal o maayos ang setup, naghanak sila ng puwang kung saan pwede silang sumingit gamit ang mga supplier contact na dati nilang nakukuha sa akin. May ilang naniwala sa kanila noong una, lalo na yung mga hindi alam ang buong kwento. Pero mabilis ding lumabas ang problema. Una, hindi nila kayang ituloy ang dating volume ng orders dahil karamihan sa suppliers sa akin pa rin nagpapakonfirm. Ikalawa, wala silang maayos na records. Yung mga isinulat ni Celia sa hiwalay na listahan, hindi tugma sa actual na demand. Yung mga pinangakong delivery ni Romel, may kulang sa bayad o mali ang schedule. At ikatlo, may mas mabigat ng usapin. Dahil hawak ko na ang photocopy ng forged request form, ang carbon copies ng handling fees, ang litrato ng mga listahan at ang testimonya ng suppliers at collector, hindi na ako nanatili sa simpleng pagputol lang ng access. Humingi na ako ng pormal na tulong sa association para maitala na may unauthorized transaction sa stall number ko. Hindi ako nagdemanda ng malaki. Hindi ako naghabol ng eksenang may pulis agad. Pinili ko ang mas mabigat para sa kanila, ang maitala sa proseso ang ginawa nila. Noong pinatawag si Celia para magpaliwanag sa maliit na opisina ng palengke, doon ko nakita ang mukha ng taong unang beses na hindi na mailigtas ng pag-iyak. "Ate, pwede naman nating ayusin ito sa pamilya," sabi niya habang maputla. Tinignan ko siya. "Pamilya rin ba ang tingin mo sa akin noong ginagamit mo ang pangalan ko?" Wala siyang maisagot. Si Romel iba ang paraan. Hindi siya umiyak, pero doon ko nakita ang lalaking unang beses hindi na makakilos gamit ang maamong boses. Sinubukan niyang sabihing tumutulong lang sila, na balak lang naman daw nilang palakihin ang negosyo, na wala rang masamang intensyon. Pero nang tanungin siya kung bakit may hiwalay na request form, bakit may forged signature, at bakit may sariling linya ng delivery na hindi dumadaan sa akin, wala siyang malinaw na naisagot. At doon sila tuluyang nadulas. Hindi sa sigawan, hindi sa eskandalo, kundi sa sarili nilang pagkakadulas sa parehong kasinungalingan na matagal nilang pinakintab. Paglabas nila ng opisina noong araw na iyon, hindi na sila pareho. Kitang-kita ko. Yung dating lakad ni Celia na parang may inaasahang sasalo sa kanya, nawala ng tikas. Si Romel, hindi na makatingin sa diretsyo. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti ring humina ang pwesto nilang pilit binubuos. May nag-atras ng supply, may nag-withdraw ng tiwala, may mga dating kausap na ayaw ng salubungin ng pribado. At ang pinakamasakit para sa kanila, hindi ako ang sumira sa kanila sa harap ng lahat. Sila mismo. Dahil kapag ang kabuhayan ay itinayo sa hiram na pangalan, nakaw na access at pagtataksil, kahit gaano mo pakinisin ang harapan, may araw talagang bibigay ang ilalim. Makalipas ang halos 2 buwan, mas tahimik na ang palengke sa pakiramdam ko.
Hindi dahil kumonti ang tao, hindi dahil nabawasan ng sigawan ng presyo, ang kalansing ng barya, ang amoy ng basang sako at bagong dating na gulay, kundi dahil sa wakas, hindi na ako nabubuhay sa loob ng hinala. May formal na kasulatan mula sa association na kinikilalang ako lang ang authorized holder ng pwesto at transactions nito. May written acknowledgement ang dalawang suppliers na taning sa akin lang sila magre-release ng special orders at higit sa lahat, may settlement na inayos sa tulong ng barangay at association, lahat ng unauthorized advances at maliit na halagang na ipangalan sa akin, ibabalik at aayusin ng pormal. Hindi man iyon malaking eksenang kinagigiliwan ng tsismis, iyon ang gusto kong wakas. Hindi ko hinangad ang sigaw ng panalo ako. Hindi ko hinangad ang sigaw ng panalo ako. Mas mahalaga sa akin na malinis ang pangalan ko, na ibalik ang baloy ng kabuhayan ko, at napatunayan kong ang taong tahimik ay hindi ibig sabihing madaling burahin. Si Romel, kusa nang umalis sa bahay matapos ang huling pag-uusap naming walang luha at walang lambing. Sa unang beses sa buhay naming mag-asawa, hindi ako nakiusap. Hindi ko rin siya tinanong kung sila ba ni Celia ang nagkatuluyan o hindi. Sa puntong iyon, wala na iyong halaga. Hindi na ako nakatali sa sagot na iyon. Si Celia naman, ilang beses nagtangkang dumaan sa pwesto para magsalita. Hindi ko siya pinahiya, pero hindi ko rin siya muling pinapasok sa buhay ko na parang walang nangyari. May mga sugat na hindi mo kailangang gantihan, kailangan mo lang lagyan ng hangganan. At iyon ang kakaiba sa ending ng kwento kong ito. Hindi ako gumante sa paraan ng mundo. Hindi ko sila winasak sa isang malaking revelasyon. Inayos ko ang nawasak nila. At doon ko naunawaan ng aral na hindi ko pa nagagawa noon. Minsan, ang pinakamalakas na paghihinding ay hindi ang ibagsak ang nanakit sayo, kundi ang bawiin ng buo ang sarili mong pangalan, kabuhayan at katahimikan para wala na silang mahawakan sayo kahit kailan. Kung umabot ka rito, tandaan mo ito. Kapag may taong unti-unting binubura ka sa sarili mong mundo, huwag kang magmadaling sumigaw. Magmasdan ka, mag-ipon ka. Kilalanin mo kung saan nanggagaling ang totoo. Dahil ang galit na walang ebidensya, madaling baliktarin. Pero ang tahimik na katotohanan, kapag buo na, hindi na madaling takpan. Mga kakwento, kung tumama sa iyo ang istoryang ito, mag-comment ka ng "Hindi ako papalitan" para alam kong nakarating sa tamang puso ang kwento. At kung gusto mo pa ng mga kwentong may bigat, hustisya at aral na hindi minamadali, like, share at subscribe ka na. I-share mo rin ito sa kaibigan o kapamilyang kailangang marinig na ang pananahimik ay hindi kahinaan. Minsan, iyon ang simula ng pinakamalinis na pagbawi.